Ang Samar ay isa sa napakagandang lugar ngayon. Lalo na't marami ang mga pasyalang inihahain ang bayang to sa mga turistang nais mamasyal sa mga lugar na maganda sa kanilang paningin. Marami ang mga magaganda at malilinaw na mga dagat, batis at kahit ang kanilang mga lake sa Samar. Masasabi mo talaga na isa na sa pinakamaganda at umuunlad na bayan ang Samar sa panahon ngayon. Magandang umaga po sa lahat. May ibabahagi akong karanasan sa Samar sa taong 1957. Ako po ay nasa 30 taong gulang. Pinanganak ako sa Luzon sa Malabon sa taong 1927 at ako ay 97 na sa kasalukuyan. At kasalukuyan na rin akong naninirahan dito sa lugar na kilala bilang Archipelagic State in South Asia kasama ang aking mga anak at apo. Ako po ay batang nabuhay sa ikalawang pandaigdigang digmaan na naganap sa taong 1942 at 45. Ako ay nasa 15 hanggang 18 taong gulang nang maranasan ang masaklap na digmaan sa pagitan ng Hapon at Pilipino. Pinagkalooban tayo ng ganap na kalayaan sa taong 1946 at ako ay nasa edad 20 anyos nang makamit ang kalayaang yon. Tawagin niyo po akong Augusto. Hindi ko tunay na pangalan. Ang aking ibabahagi ay hindi patungkol sa gera ng Hapon at Pilipino, kundi ito ay tungkol sa laban ng mga angkan ng aswang na masama at mabuti. Hindi ko na po matandaan kung anong buwan o araw sa taong 1957. Ngunit ang aking karanasan ay hindi ko talaga makakalimutan. Hindi ko nababanggitin kung anong lugar sa Samar para na rin sa aking pribadong buhay at sa buhay ng mga naninirahan doon. At hindi na rin naman ito pinaniniwalaan sa mga makabagong henerasyon sa makabagong panahon. Niyaya ako ng aking kaibigan na magbakasyon sa kanilang lugar sa Samar. Sa panahong yon, bangka pa lamang ang sinasakyan papunta sa Samar. Lulan ng maliit na bangka ay binaybay namin ng Luzon pa Samar sa higit kumulang 22 oras. Mura pa ang pamasahe noon kung ngayon mo iisipin. Pero para sa amin noon, ang 20 pesos ay malaking bagay na. Dahil ito ang pinakauna kong biyahe papunta sa ibang lugar, ay kinakabahan ako. Medyo nalula na rin ako dahil sa mga alon na naglalakihan. Sa buong biyahe ko ay parang may daladala akong daga sa puso ko dahil sa nerbiyos. Pakiramdam ko kapag nakikita ko ang mga alon ay hindi na ako makakarating ng buhay sa Samar na mas kilala noon na Samal. Nang marating namin ang nasabing lugar, ay namangha ako sa ganda nito. Wala pa noon masyadong mga kabahayan o gusali. Ngunit masasabi mo na ang Samar ay mukhang isang paraiso sa taglay niyang ganda. At ang mga tao doon ay napakabuti nila gawa ng kanilang pakikipagkapwa-tao. At nakikita kong mukhang nakaugalian na nila ang pagbati sa isa't isa o sa mga kilalaman nila o hindi. At iba ang kanilang mga salita. Hindi pa masyadong masibilisasyon noon ang lugar. Kaya sa panahon noon hindi pa masyadong nagkakaunawaan ng Tagalog at ibang lugar maliban na lamang kung ikaw ay nakapag-aral na. Ngunit sa panahon ko, Espanyol ang madalas na salita o di kaya'y Hapon, gawa ng impluensya at takot sa kanila. Ngunit sa panahon noon, hirap silang unawain ako at maging sila. Mainam na lamang at naroroon ang aking kaibigan.
Masaya kaming tinanggap ng mga kanayon niya at maging ang kanyang mga magulang. Maayos naman ang aking mga unang naging gabi doon. Mahimbing naman akong nakatulog, gawa ng napakaaliwalas ng panahon. Malamig pa ang simoy ng hangin. At dahil na rin sa pagod ay maaga akong nakatulog. Tilaok ng manok at mga tunog ng iba't ibang hayop ang maririnig mo sa umaga. At dahil nararamdaman kong gising na lahat ng tao sa bahay, ay nagising na rin ako. Niligpit ko ang aking pinaghigaan at inayos. Nagsuot ako ng jacket at lumabas. Kakaiba talaga ang buhay sa probinsya. Natatanaw ko pa ang pagbaba ng mga hamog sa kalangitan. Ang kaparangan ay natatabunan pa ng hamog. Abala ang pamilya ng aking kaibigan na si Roy. Hindi niya totoong pangalan. Nagpapakain sila sa kanilang mga alagang hayop. Nang makita nila ako ay binati nila ako. Pinagtimpla pa ako ng kapatid ni Roy na si Laling ng kape. Nagpasalamat naman ako sa kanya at naupo sa kanilang kapihan. Naririnig ko pang inaaya ako ni Roy na mamasyal kami sa bayan pagkababa ng mga hamog. Papasyalan namin ng palengke at mamimili kami ng mga gulay. Matagal ko ng kaibigan si Roy. Simula pa nung pumutok ang giyera. Sa katunayan, siya ang nagligtas sa amin ng pamilya ko. Hindi ko na ilalahad dahil nasasaktan akong maalala kung paano nawala ang aking kapatid sa mga panahong yon. Pagkababa ng hamog, tulad ng aming napag-usapan, ay umalis kami ni Roy kasama si Laling na mas bata lang sa akin ng 5 taon. Masaya kami habang namamasyal. Pero bago kami umalis ay binilinan ako ni Roy na huwag masyadong makikipag-usap sa mga tao sa bayan dahil marami ang tinatawag dito na manlalason. Lalasunin ka nila gamit ang tingin, hangin, inumin o kahit yung sa simpleng tapik. Lalo pat bago lamang ako sa paningin ng mga tao dito, baka mabalis ako o di naman kaya'y mausog. Habang abala si Roy at Laling, ay napagpasyahan kong tumingin ng mga pwedeng dalhin sa Manila na isang alaala na ako ay nagtungo dito sa Samar. Napalingon pa ako bahagya sa dalawa kong kasama na abala sa pakikipagtawaran ng isda sa tindera. Tsaka ko tinungo ang mga palamuti na nag-agaw sa aking pansin. Lumapit ako at magiliw na tinitingnan ng mga palamuti. At habang abala ako ay may lumapit sa akin na ikinagulat ko. Napatingin ako sa kanya at ramdam kong nangunot ang aking noo kakatingin sa kanya. Napatingin pa ako sa bahaging kanyang tinitingnan na lalong ikinakunot ng noo ko. Hindi ko sigurado kung kay Roy at Laling siya nakatingin o kung sa mga abalang tao na namimili ng kanilang mga pangangailangan. Natigil lamang ang pag-iisip ko nang magsalita siya. Napatingin naman ako sa kanya dahilan para mapatingin din siya sa akin. Medyo nabigla naman ako sa paraan ng kanyang tingin para mapakurap ako ng ilang beses. Tinanong niya ako kung nakatira ba ako sa bayan ni Roy at kung bago lang ba ako sa lugar na to. Sinagot ko naman siya ng oo at ito ang aking unang araw sa lugar na ito. Dahilan para mapatikhim siya ng bahagya. Anya pa, mag-iingat ako dahil hindi ko kilala kung anong uri ng mga tao ang nasa bayang yon. Dugtong pa niya, kung ano man ang kakaibang aking masaksihan ay huwag akong mag-alinlangang umalis dahil delikado ang buhay ko sa bayan ni Roy. Dahil sa sinabi ng matanda sa akin, Kuya Chris, ay nagkaroon ng pag-aalinlangan at duda sa ilang taon naming pagkakaibigan ni Roy. Nagkakasiyahan na sila pero ako ay hindi masyadong nararamdaman yung saya dahil ang daming gumugulo sa aking isipan. Isa-isa kong tinitignan ng mga kasama ko sa kasiyahan. Mababa ka sa mukha nila
ang kaligayahan. Dahil ayon pa sa kanila, mahabang panahon na hindi nila nakasama si Roy. Simula nung pumutok ang ikalawang digmaang pandaigdig ay hindi na nakauwi si Roy. Kaya naman ngayon ay masaya silang makita ito sa kanilang harapan na buhay at matatag. Maging sila ay madaming dinanas na hirap sa mahabang panahon ng digmaan. At maraming mga kababaihan ang nanganib ang buhay dahil sa kagagawa ng mga Hapon. Walang ligtas na lugar sa panahong yun. Kaya naman nang matapos ang digmaan sa tulong ng Estados Unidos, ay tsaka lamang muling nakabangon mula sa pagkalugmok ang bayang ito. At tuwing taon ay nagdiriwang sila ng isang pasasalamat mula sa kaligtasang kanilang natamo. At sinabi pa nilang masaya silang masasaksihan ko ang pinakamahalagang pagdiriwang na iyon. At dobleng selebrasyon ito dahil nakauwi na si Roy ng ligtas at buhay. Madami pa silang sinabi na hindi ko na nauunawaan dahil sa mga iniisip ko at nararamdaman. Gusto ko sanang itanong kay Roy ang sinasabi ng matanda, ngunit natakot ako. Dahil kapag sinabi o tinanong ko ay hindi na ako mabibigyan ng pagkakataong makatakas kung sakali man na mangyari ang sinasabi ng matanda. Nang matapos ang kasiyahan, ay inaya na ako ni Roy na magpahinga. Nang hawakan niya ako sa balikat ay nakaramdam ako ng takot pero hindi ko lamang pinahalata. May dalawang bahagi sa utak ko ang nagsasabi na mali na pagdudahan ko si Roy at ang aming pagkakaibigan. May parte din naman na nagtatanong kung may mga bagay pa ba ako na hindi alam tungkol sa aking kaibigan. Dahil sa duda at alinlangan, tila nalimutan ko, Kuya Chris, kung paano ako at ang aking pamilya na nailigtas ni Roy mula sa digmaan. Napuno ako ng takot na hindi ko alam kung saan nanggagaling. Para bang itinanim ito sa puso ko na kusa ko na lamang naramdaman. Pinagsasabihan ko pa nga, Kuya Chris, ang sarili ko na kung ang digmaan nga nalagpasan ko kahit mahabang panahon itong namalagi sa bansa, mga putok ng baril, karahasan sa kababaihan, gulo at walang humpay na pahirap sa ating kababayang Pilipino ay hindi ko na kinatakutan. Ngunit bakit ang salita ng matanda na kailangan kong mag-ingat sa bayan ng aking kaibigan na hindi naman niya pinangalanan kung anong klaseng panganib ay kinakatakutan ko ngayon. Sa ikatlong araw ko dito sa Samar ay madami akong nasaksihan. Maliban sa kagandahan at kabaitan ng bayan ay nakakarinig at nakakakita na din ako ng mga patayan na mas lalong lumakas ang kabog ng aking dibdib. Dahil hindi ko lubos maisip na ang malaparaisong lungsod na ito ay nababalot din pala ng kilabot, sindak, kababalaghan at katatakutan. Mga pangyayari na hindi mo lubos maiisip na mangyayari o nangyayari. Habang nakatingin kami sa taong akala mo'y nilapan ng kung anumang klaseng hayop sa gubat, ay naririnig ko ang usapan ng mga nakikiosyoso. Ayon pa sa kanila, ay aswang ang lumapas sa taong nakahandusay sa gilid ng ilog. Kinilala ang biktima na si Temyong. Hindi totoong pangalan. Isa tong magsasaka at ito lamang ang bumubuhay sa kanyang pamilya. Maliit pa ang mga anak nito. Napatingin ako sa gawin ni Roy na matamang nakatitig lang sa bangkay, ni walang kahit anong reaksyon ang makikita sa mga mukha nito. Nasa kabilang bahagi kasi ako kaya nakikita ko kung ano ang kanilang mga reaksyon. Maya-maya lang ay may bumulong sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang kanilang pinag-usapan dahil bigla na lamang niyaya ni Roy ang aming mga kasamahan. Nalimutan na nga niya halos na kasama nila ako. Napapitlag na lamang ako nang may lumapit sa akin at sinabing malapit ng maganap ang isang pagdiriwang at pag-aalay sa bayan nila Roy.
Sa kabilugan ng buwan ay mag-aalay sila ng buhay para sa mga biyaya at mga pagpapalang tinatamasa ng kanilang bayan. Pagkatapos niyang sabihin yun, ay dali-dali siyang umalis nang makita ang isa sa mga kasamahan namin na bumalik. Pagtingin ko sa di kalayuan ay matamang nakatitig si Roy sa gawi ko kung saan kausap ko ang matanda. Nang makalapit na ang isa sa mga kasamahan namin ay inaya niya ako na umuwi na. Ngunit bago kami naglakad ay pinagsabihan niya akong huwag basta makikipag-usap sa mga hindi ko kilala dahil masyadong mapanganib. Napaisip pa ako, Kuya Chris, na baka kaya hindi nila ako gustong makipag-usap ay para hindi ko malaman ang kanilang lihim. Muling gumulo ang aking utak. Maraming katanungan sa utak ko na ang hirap masagot. Ano ba ang ibig sabihin ng matanda na sa kabilugan ng buwan ay mag-aalay ng buhay sila Roy? Hindi kaya ako ang buhay na yon? Halos mabuwang na ako sa kakaisip ng pwede kong gawin. Nasasabi ko na rin sa sarili ko na kaya ba ako niligtas ni Roy sa digmaan dahil ako ang nakatakdang alay. Ang buhay ba ng pamilya ko ay kapalit ang buhay ko ngayon? Halos nanlumo ako. Naisip kong kailangan ko nang makatakas bago sumapit ang kabilugan ng buwan. Pagdating ko sa bahay ni Roy, ay agad kong tiningnan ang kalendaryo na nakasabit sa kanilang sala. Halos maluha ako nang malaman na sa ikalawang araw magaganap ang kabilugan ng buwan. Hindi ko namalayan na napalalim ang iniisip ko at plano sa utak ko kung paano makakaalis. Nagulat na lamang ako nang may magsalita sa likod ko kung ano ang tinitingnan ko. Paglingon ko ay si Roy at Laling. Napangiti ako ng pilit kahit maraming bumabagabag sa akin. Ngunit nakuha ko pang magsinungaling at sinabi sa kanila na hindi ko namalayan na ikatlong araw ko na pala sa lugar na to. At pakiramdam ko'y masyadong madali ang araw. Napangiti naman si Laling at sinabing sulitin ko na ang mga araw ko sa lugar para pagbalik ko ng Manila ay may mga alaala akong baon na tiyak ikukwento ko sa pamilya ko balang araw. Sinang-ayunan ko si Laling at payak ng ngumiti, pero si Roy ay tahimik lang na pinagmamasdan ako. Kinagabihan, habang tahimik ang buong kabahayan, dahan-dahan akong lumabas. Halos nagulat pa ako sa nakita kong mga kawali na malalaki na halos kasya na ang tao. Hindi ako nagkamali sa duda ko. Aswang si Roy at ang buong taga-nayon nila. Walang dalawang sabi akong tumakbo, Kuya Chris, hanggang marating ko ang kadiliman. Kailangan na lisanin ko ang bayang ito para sa aking buhay. Narating ko ang kabilang bayan kung saan sinabi ng matanda. Iilan lamang ang kabahayan na nakikita ko sa ibaba. Masyadong mapanglawang gabi sa bahaging gubat na yon. Hindi ko alam kung paano ko narating ang bayan sa pamamagitan lang ng pagtakbo. Hindi naman masyadong malayo dahil mula sa bayan ni Roy ay isang bayan lang ang pagitan at yun ay ang pamilihan. Kumatok ako sa isa sa mga bahay at laking gulat ko na ang matanda na madalas kong makita ang nagbukas. Tila nagulat naman siya sa aking pagdating at agad na pinatuloy. Nagsindi siya ng lampara. Tsaka ko lamang nakita ang kabuuan ng bahay niya. Halos tubuan ako ng nerbiyos sa mga bungo at mga butong nakapatong sa kanyang parang altar. Anya, huwag akong matakot dahil isa siyang taga-usig ng aswang at ligtas ako sa bayan nila. Tinanong niya ako kung paano kami nagkakilala ni Roy. Sinabi ko sa kanya na naging magkaibigan kami sa panahon ng digmaan. Kinuwento ko sa kanya kung paano ako nailigtas ni Roy, bagay na kanyang ikinatango. Mahaba ang naging usapan namin hanggang magpasya kaming matulog. Kinabukasan maaga akong nagising.
Magiliw akong binati ng mga taga roon, ngunit ang iba naman ay matalim lang na nakatitig sa akin at nakangisi. Hindi ko na lamang pinansin iyon. Ang tanging napansin ko ay ang malalaking kawali. Nagulat ako nang magsalita ang matanda. Anya, desperas ngayon ang piyesta sa bayan nila kaya naghahanda sila. Sumapit na ang kabilugan ng buwan. Sa tanang buhay ko, sa loob ng 11 taon buhat nung matapos ang gera, ay ngayon ko lang muli nasilayan ng kagandahan ng buwan. Hindi ko maipaliwanag ang taglay nitong ganda. Ang kanyang liwanag ay sumasabog sa buong bayan. Pagtungtong ng 10:00 ay tumunog na ang mga tambuli nila. Nakahiga na ako noon nang bigla nila akong kunin. Sabi nila ay makisaya ako sa kanila para pag-uwi ko ay may baon akong mga alaala sa bayan nila. Lumabas ako at nakita akong nagsasayawan na sila. Aliw na aliw din akong nanonood sa kanila habang sumasayaw. May pagkakataon ding nakikisayaw na ako sa kanila. Inuman, tawanan at kantahan ang aming ginagawa. Medyo nahihilo na rin ako, gawa ng kalasingan. Hindi kasi ako sanay na uminom, kaya tinamaan ako sa inumin kong alak. Nanlalabo na ang paningin ko na halos umiikot na ang mundo ko. Napaupo ako at sapu-sapu ko ang aking ulo. Hindi ko alam kung dala lang ng kalasingan o namamalikmata lang ako. Sa kadahilanang nakita ko silang nakangiti ng nakakatakot, Kuya Chris. Bangungot kong ituring ko ang nangyari sa akin nang magising ako na kung ikaw ang nasa kalagayan ko ay sana huwag ka na lamang magising kung bangungot nga ito. Nakatali ako sa puno habang ang mga nasa harap ko ay mistulang mga halimaw na nagsasayaw sa ilalim ng sinag ng buwan. Akala ko ay katapusan na ng kalbaryo ng buhay ko nang makaligtas kami sa digmaan. Ngunit may mas lalo pa palang masahol sa kalbaryong yon. Kalbaryo na kung pwede lang ibalik ang nakaraan ay mas gugustuhin ko pang mamatay na lamang ako sa tama ng baril kaysa lapain ako ng mga nilalang na ngayon ko lamang nakita sa 30 taong pamamalagi ko sa mundo. Hiyawan at alulong na parang aso, may parang naiiyak pa habang nakaluhod at may pinapahid na kung ano-ano sa katawan. Sa takot ko ay nakalimutan ko na, Kuya Chris, na magdasal. Nalinlang ako ng matanda. Tumunog ng malakas ang tambol at sila'y napatingin sa akin. Ang mga kamay ay nakaturo sa akin. Tumabi sila lahat na tila binibigyang daan ng sinumang dadaan. At nagulat ako na ang matandang kunwaring tumulong sa akin ay bumaba mula sa hagdan ng kanyang kubo. May dala itong mahabang itak at balde papalapit sa akin, habang ang kanyang muka ay may maskara na gawa sa goma at marami siyang buto at bungo na nakasukbit sa kanyang leeg. Nanlaki ang mata ko nang kanyang banggitin na ako ang magiging alay ngayong gabi. Magdidiwang sila't makakatikim na sila ng sariwang karne mula sa dayo. Takot at hilakbot ang namayani sa akin. Wala na akong takas. Dahil sa panginginig na nararamdaman ko, nanlalata na ako sa pakiramdam na wala na akong pag-asa. Naroon din ang pagsisisi sa aking pagdududa para sa pagkakaibigan namin ni Roy. Nagkamali ako nang inakala na sila ang aswang. Nang makalapit na sa akin ang matanda ay nilapag niya ang balde sa aking harapan. Para iyon sa aking dugo. Nang akto niya akong sasaksakin ay may tumama na parang pana sa kanyang kamay. Humiyaw ang mga nilalang nang makita nila iyon at nagsisinghot sa hangin. Ngunit bago pa man sila makaporma ay sinugod sila ng mga nakaitim na hindi ko alam kung tao ba o aswang rin. Naglaban sila, Kuya Chris. Halos para akong nanonood noon ng palabas sa telebisyon. Hanggang sa nawalan ako ng malay
at hindi ko na alam kung ano ang nangyari. Nagising ako sa ingay ng mga tambol. Paggising ko ay nakatali ako. Nagpupumiglas ako dahil sa takot at nakita ko sila Roy at ang kanyang pamilya na nakatingin sa akin. Hindi ko na alam anong oras na ngunit maliwanag pa rin ang buwan. Nagbagong anyo ang magulang ni Roy, maging ang kanilang mga kanayon. Nanlaki ang mata ko nang lumapit sa akin ng kanyang magulang at kinagat ako sa kamay. Naghihiyaw ako na hindi ko alam kung anong klaseng boses ang lumalabas sa bibig ko. Napahiyaw pa ako nang muli akong kagatin ng ina ni Roy at ang ibang kanayon nila. Nakita kong nakatitig lang sa akin si Roy. Ipinagkanulo niya ako. Binawi niya ako para sila ang kakain sa akin. Sa isip ko, bago ulit ako nawalan ng malay. Tunog ng ibon at mga hayop ang naririnig ko. Napabalikwas ako at dali-daling lumabas. Napalingon agad si Roy sa akin at binati ako. Tila naguluhan ako at inisip kong panaginip lang ba lahat. Ngunit nang tingnan ko ang aking mga kamay at paa, may mga kagat. Inaya ako ni Roy at ipinaliwanag sa akin na may lahi silang aswang. Pero hindi masamang aswang. Tanging mga hayop lang ang kanilang kinakain, buhay man o luto. Nalungkot siyang pinagdudahan ko siya. Nakita niya ako na umalis nung gabi at pinasundan, at nalaman niyang nagpunta ako sa mababangis na aswang. Kaya din kinagat ako ng kanyang magulang ay para maalis ang lason na itinanim sa akin ng mga aswang, at wala na akong dapat ikabahala dahil ligtas ako sa kanilang bayan. Tinanong ko siya kung aswang siya. Ang sabi niya, ayaw niya na ipamana ng mga matatanda sa kanila ang pagiging aswang. Umuwi ako ng Manila kasama ni Roy at Laling na may masaya at masaklap na karanasan sa loob ng 1 linggo sa Samar. Mga alaala na hindi ko kailanman makakalimutan kahit ibaon ko pa. Namatay na si Roy sa taong 2011 sa edad na 89 at umuwi ako noon ng Pinas kasama ang aking asawa na si Laling at 4 na anak at ito ang una at huli kong uwi buhat nang makarating kami dito sa South Asia. Opo, tama po kayo nang narinig. Naging kabiyak ko si Laling sa buhay. Kaya mas tumibay ang aming relasyon ni Roy bilang magkaibigan. Maraming salamat po Kuya Chris sa pagbasa ng liham kong ito, kung ito man ay inyong mababasa. Masaya akong maibahagi ang aking kwento sa inyong channel. At salamat sa aking apo na siyang matyagang nagsulat para sa akin. Dahil wala akong alam sa teknolohiya. Bago po ako magpaalam, isang paalala ang aking iiwan. Imulat mo ang iyong mata sa mga bagay na hindi makatotohanan para hindi ka malinlang. Ako po si Augusto, ang inyong kaistorya. Magandang umaga po dito sa Vancouver at magandang gabi po sa Pilipinas. Isa po ako sa masugid mong tagapakinig, Kuya Chris. Katulad po ng iba, ay may nais po akong ibahagi na kwento. At ang kwentong ito ay ibinahagi lang din sa akin ng aking pinsan na itago na lang natin sa pangalang Monique. Si Monique po ay biktima ng gayuma nung panahong nasa Pilipinas pa po kami. Isa po siya sa buhay na patunay na ang gayuma ay totoo. Maganda po ang pinsan ko at masasabi mong marami ang nagkakagusto sa kanya. Hindi ko na po babanggitin ng eksaktong lugar para na rin sa kapakanan ng pamilya ko at ng aking pinsan. Baka po kasi isa sa mga tagapakinig mo ang angkan ng lalaking ng gayuma sa aking pinsan.
Sa taong 2000, dumating sa aming probinsya ang lalaking papangalanan ko na lang pong Leo. Kasama niya ang kanyang pamilya. Ayon pa sa sabi-sabi ng mga kapitbahay ay galing umano ang mag-anak sa syudad. Nakaugalian na kasi sa aming bayan na kapag may bagong dating ay aming magiliw na wine-welcome bilang mga bagong kapitbahay. Nagtungo kami sa bahay ng mga bagong salta sa aming lugar at nakilala namin ng pamilya. Mabait naman sila at magiliw ng mga tao kaya hindi mahirap sa amin na sila'y makapalagayang loob. Makalipas ang ilang buwan, ay may dumating na lalaki sa bahay ng magpamilya o yung bagong lipat na mag-anak. Nakilala namin ang lalaki sa pangalang Elmo. Hindi niya tunay na pangalan. Ayon sa kanila, ay malayong kamag-anak nila ito at galing pa sa syudad para magbakasyon dito. Natawa pa nga ako ng mapagkatuwaang pagkwentuhan ng mga pinsan ko ang lalaking dayo na kung ba't ganon ang itsura niya. Nagtanong pa ang isa kong pinsan na kung ganon ba talaga ang itsura ng mga taga-syudad. Di hamak na mas may itsura pa umano ang mga kabataan sa amin na magsasaka. Mangingisda ba daw ito sa syudad? Gawa ng mukha umano itong mangingisda. Napagalitan ko pa sila at tinanong kung ano ang masama sa pagiging mukhang mangingisda. Marangal at malinis na trabaho iyon. Wika ko pa sa kanila. Sinabi ko pang huwag silang masyadong manglait sa tao dahil baka subukin sila ng Panginoon at isa sa kanila ang magiging kasintahan ni Elmo, ang dayo. Sabay naman silang napangiwi at tila ba diring-diri sa sinabi ko. Napailing na lang at napakamot ako ng ulo. Nagbabala pa akong baka kainin nila ang sinabi nila nang magtawanan sila. Sakto namang napadaan si Elmo at sabay kaming napatingin sa kanya. Ngumiti ako sa kanya at siya na may kumaway. Pagkalayo ng kawawang si Elmo, ay tinukso nila ako na mukhang ako umano ang makakatuluyan ni Elmo. Bagay na hindi ko naman tinutulan. Sabi ko na lang na ano naman kung siya ang mapangasawa ko. Mukha namang masipag si Elmo. Dahilan para umakto silang tila ng didiri. Sa 13 ng buwan ng Agosto, taong 2000, ikapangalawang buwan na ni Elmo dito sa aming bayan. Ito rin ang araw na hindi ko makakalimutan at hindi namin inaasahan. Maulan pa nung panahong yun at tila ba maging ang langit ay nakikidalamhati sa aming nalaman. Nabalitaan naming si Monique at Elmo ay magkasintahan na. Gusto ko pang sisihin ang sarili ko nung mga panahong yun na ako ang dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng ito. Naisip kong tila ba nagdilang anghel pa ako nun. Nagwala ang mama ni Monique dahil hindi niya kayang tanggapin na ang kanyang anak ay nagkagusto sa hindi kaaya-ayang tanawin. Magaganda kasi ang angka ng ama ni Monique, kaya naman pinag-aagawa ng kagandahan niya dito sa amin. Kaya naman halos magulantang ang buong bayan sa nabalitaang ang isang napakagandang babae ay nagkagusto sa isang hindi kagandahang lalaki. Ilang beses na po naming tinangkang sila'y paghiwalayin. Ngunit ayaw ng aking pinsan at nagsabi pang siya'y magpapakamatay kapag naghiwalay sila ni Elmo. Pinaliwanag ko naman sa aking tiya na ina ni Monique na baka naman mahal talaga ni Monique si Elmo. Si Elmo kapag pisikal na anyo ang pag-uusapan ay wala talagang makikitang maganda sa kanya. Hindi siya magandang lalaki kaya masasabi mo talaga na ano ba ang nakain ni Monique. Ngunit kalaunan ay naisip ko rin na baka naman mabait si Elmo at siya nang nagustuhan ni Monique. Lumipas pa ang mga araw. Nakikita ko kung gaano kasaya si Monique sa piling ni Elmo. Minsan nang sinabi ng ina ni Monique na iwanan si Elmo
ngunit away lang ang naganap sa kanilang dalawa. Malaki ang pinagbago ni Monique simula nung naging sila ni Elmo. Lagi nang mainit ang ulo nito kapag marinig lamang niyang pinagtatawanan o pinag-uusapan naming magpipinsan si Elmo niya. Lalo pat may kasamang panglalait kapag sila ang mag-uusap. Dumating na sa punto na naglayas si Monique. Sumama siya kay Elmo sa syudad. Hindi na nakialam ang kanyang ina dahil sa takot na magpapakamatay siya kapag inilayo si Elmo sa kanya. Dahil puno ng pagtataka sa nangyari kay Monique, ay nagpasya kaming ipagamot at doon namin nalaman na si Monique ay ginayuman ni Elmo. Isa palang manggagayuma si Elmo at si Monique ang kanyang napusuan. Anang albularyong aming nilapitan, si Monique lang ang makakaputok sa huwad nilang pag-iibigan. Kapag nabuntis si Monique, ay dun pa lamang niya mapuputol ang gayuman ni Elmo. Pinilit kong makapunta sa syudad. Binigay ng malayong kamag-anak niya ang kanyang address sa city. Kasama ng 2 kong pinsan na lalaki ay bumiyahe kami pa city. Mahigit kumulang sa 5 oras ang aming biyahe. Ilang oras din ang biyahe namin bago namin marating ang lugar ni Nelson. Pagkababa sa terminal ng bus, ay sumakay pa kami ng tricycle. Higit kumulang kalahating oras din ang biyahe sa tricycle. Nasa liblib na lugar ang bahay ni Elmo. Hindi ko maisip kung paano nakaya ni Monique araw-araw ang probinsya namin. Agad kaming sinalubong ni Monique nang makarating kami. Wala umano si Elmo at nasa palengke umano ito. Halos mangiyak-ngiyak ako nang makita ang itsura ni Monique. Ang dating ganda niya ngayon ay nagbago na. Tila ba inalila siya ng gusto sa kanyang itsura na mapayat, na halos butot balat na lamang. Sinabi ko sa kanya ang tungkol kay Elmo, ngunit tulad ng dati ay inaway din niya ako. Mahal na mahal umano niya si Elmo at alam niya sa kanyang sarili na mahal niya ito. At hindi umano niya kayang mawala. Hinayaan ko na lamang si Monique. Itinatak ko na lang sa aking isip na totoo talaga ang pagmamahalan nila. Umuwi kami sa probinsyang Bigong madala si Monique. Makalipas ang 1 buwan, nalaman kong buntis si Monique. Nangayayat umano ito lalo ayon sa malayong kamag-anak ni Elmo. Ilang buwan pa ang lumipas at nabalitaan naming nanganak na si Monique ng lalaki. At ayon pa sa malayong kamag-anak ni Elmo, madalas na umanong mag-away ang dalawa at tila ba diring-diri na umano si Monique sa lalaki. Isang araw tila ba narinig ng langit ang aming hinaing. Umuwi si Monique sa probinsya, dala ang anak at mga gamit. Tinanong pa namin kung nasaan si Elmo at doon ay umiyak na siya ng umiyak. Hinayaan lang namin siya hanggang sa nagkwento na siya. Ayon sa kanya, pagkapanganak niya ay tila ba nagtataka umano siya kung paano siya nabuntis. Sino ang tatay? Tila umano nawala ang kapiraso ng kanyang alaala. Nang malamang si Elmo ang ama ng bata, ay nakaramdam umano siya ng pandidiri, ngunit hindi siya nagpahalata dahil hindi niya matandaan kung bakit ito ang naging asawa niya. Pagka-uwi nila sa bahay ay dun niya nadiskubre ang nakadidiring gawain ni Elmo. Nagtitimpla ito ng kape at huling-huli niya ang ginagawa nito. Ang kanyang pinaghubarang underwear ay binabad niya sa kumukulong tubig at yun ang hinalo sa kape. Tsaka tila dinadasalan. Halos masuka si Monique sa nasaksihan. Ngunit hindi siya nagpahalata. Pagkabigay ni Elmo sa kape niya, ay nagpaalam muna itong maliligo. Pagkaalis nito ay agad na tinapon ni Monique ang kape. Isang araw ay naglalambing si Monique na magbabakasyon muna siya sa amin.
Tinanong pa niya kung sasama ba si Elmo, ngunit ayon dito ay marami pa siyang aasikasuhin at susunod na lang. Kinabukasan ay nagpasya kaming ayusin ang aming mga visa at passport at kami ay lilipad pa ibang bansa para makalayo kay Elmo. Dala ang bata ay nagtungo kami lahat dito sa Vancouver at binenta namin ang bahay sa Pinas. Nagpakasal si Monique sa kanyang kasintahan dito sa Vancouver at may isa na silang anak. Mahal naman ni Monique ang anak ni Elmo dahil lumaki naman itong mabuting bata. Sa ngayon ay wala na kaming balita tungkol kay Elmo, kung nasan na ito o ano na ang nangyari sa kanya. Basta kami ay masaya na at pilit ibinabaon sa limot ang ginawa ni Elmo. Si Monique naman ay wala nang balak bumalik sa Pinas dahil sa takot na balikan siya ni Elmo. Nauunawaan naman namin siya dahil hindi naman madali ang kanyang pinagdaanan sa kamay ng isang manggagayumang dayo. Ngayon ko palang napatunayan na totoo pala ang gayuma. Nakakatakot at mapanganib po ito, katulad sa nangyari sa aking pinsan. Walang kapatawaran ang ginawa ni Elmo. Bakit kaya may mga taong gumagawa nito? Hindi na lang nila tanggapin ng tadhana kung ano man ang ibinigay sa kanila. Bakit kailangan pa nilang gawin ang isang bagay na maaaring sumira sa buhay ng isang tao? Isang pangyayaring magpahanggang ngayon ay kinikilabutan pa rin ako, Kuya Chris. Tunay ang gayuma at hindi po ito biro. Isang karanasan ng aking pinsan na nagpabago sa kanyang buhay. Isang karumal-dumal na gawain na nagmula sa isang manggagayumang bagong salta. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at sana po ay nagustuhan ninyo at mapili nyo po itong basahin sa inyong channel. Lubos na gumagalang ang inyong kaistorya, April. Magandang umaga, Kuya Chris. Higit sa lahat sa iyong mga tagapakinig. May nais akong ibahaging kwento. Ito'y tungkol sa aking lolo na isang manlalason. Ang istoryang ito ay sinalin-salin na sa bawat henerasyon ng aming pamilya. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Ella, para na rin sa aming kapakanan at ng aking angkan. Lahat po ng aking mababanggit na lugar at tao ay itatago ko po sa hindi nila tunay na pagkakakilanlan. Ayaw na rin namin na malaman pa ng mga makabagong henerasyon na bata sa pamilya. Taong 1948, kung saan ang aming lolo na pinagmula ng aming angkan ay kilala sa aming bayan sa parting Visayas bilang isang manggagamot at manlalason. Ang usaping manlalason at aswang ay isang malalim na usapan. At kailangan nito ang matinding pagsisiyasat. Kaya naman sisikapin kong ito'y mailahad na mauunawaan ng inyong mga tagapakinig. 25 noon ang aking lolo nang tinanggap niya ang tungkulin na iniatas sa kanya ng kalikasan, ang maging isang manggagamot. Dumaan sa hirap si lolo bago niya ito kusang loob na tinanggap. At sa pagtanggap niyang iyon ay ang simula ng marami niyang pagsubok sa buhay. Buwan ng Desyembre noon, nagtungo ang aking lolo sa isang probinsya upang gamutin ang isang dalaga na napapabalitang nililigawan umano ng isang aswang. Nasa biyahe pa lamang ang aking lolo patungo sa lugar na yun, ay ramdam na niya ang mabigat na presensya. Alam niya na hindi normal na aswang lang ang kanyang masasagupa. Pagdating niya sa bahay ng dalagita, ay nakita niya itong nakatulala lang. Sa wari niya ay niyanggaw ang dalaga. At malapit lang dito ang aswang na nanliligaw sa kanya. Nang gamutin ni lolo ang dalaga,
ay napag-alaman niyang niyanggaw nga talaga ito at nasa loob lamang ng katawan nito ang alaga ng aswang na nagyanggaw sa kanya. At tama siya na ang aswang na ito ay hindi basta mahinang aswang, kundi isa itong gabunan. Alam ng lolo ko na mapapalaban siya at alam niya kung ano ang kakayahan ng isang aswang na gabunan. Ayon sa aking lolo, ito ang unang masasaksihan niya o makakasagupa ang gabunan. Kaya nagbalak siyang gumawa ng isang matinding lason na siyang makakatalo sa gabunan. Wala siyang pinagkakatiwalaan sa mga oras na yon. Dahil ang gabunan, maliban sa pagiging tuso, ay may katangian itong kayang gayahin ng sino man sa kanyang paligid. Hindi ito katulad sa mga karaniwang aswang na maghihintay pa ng gabi bago makapambiktima. Ang mga aswang ay nakakatakot. Pero ang maitim ang balat at maputi ang buhok na gabunan ay ang pinakamatanda, pinakamalakas at mas pinakatuso sa lahat ng aswang. Hindi na nila hinihintay na magdilim para makapambiktima dahil malakas sila kahit sa umaga. Kahit wala silang pakpak ay nakakalipad sila at sila ang pinakamabilis kumilos. Ni hindi mo sila makikitang paparating kapag sinugod ka. Ang ilan ay sadista. Hindi nila agad pinapatay ang kanilang mga biktima. Pinipiling kidnapin sila at panatilihing bilanggo habang nag-iiwan ng kopya sa pamamagitan ng katawan ng saging. Ang kopya ng kanilang biktima ay magkakasakit at mamamatay. At siya na ang oras para atakihin at patayin nito ang kanyang tunay na biktima. Sa loob ng tahanan na inupahan ng aking lolo ay nagsagawa siya ng isang orasyon na siya lamang ang nakakaunawa at nakakapagsalita. Habang nagdadasal ay nararamdaman niya na may umaaligid sa kanya. Kaya kinuha niya ang buntot pagi na may nakapulupot ng tinik ng suha. Nakahanda na umano ang lolo ko sa pagsugod ng aswang at alam niyang ito ay ang gabunan. Hindi nagpatinag ang aking lolo at nagpatuloy sa pag-oorasyon sa kanyang ginagawang lason. Ang lason ay gawa sa banal na tubig at hinaluan niya ito ng katas ng pagi at dinurog umano na bawang. Ang ibang sangkap ng lason ay hindi na nito ikinuwento at kung paano ito gawin. Taimtim siyang nananalangin habang nagmamatsyag sa paligid. Nang maisagawa na ang lason ay sinawsaw ni lolo ang kanyang latigo. Tsaka isinalin sa isang garapon na maliit at kiniwintas. Tsaka muling nanalangin at inaantay ang pagsugod ni Numan. Narinig niya ang malakas na hiyawan. Kaya dali-daling tumayo ang aking lolo. Kasabay ng kanyang pagbukas ng pinto ay ang pag-ihip ng malakas na hangin. Hindi na umano siya nagulat sa dami ng mga aswang na gabunan. Kitang-kita niya ang itsura ng mga ito na nasisinaga ng liwanag ng buwan. Nanalangin ang aking lolo sa kanyang mga gabay na mga puting engkanto. Ang mga engkantong ito ay mabubuti at higit na mas makapangyarihan sa lahat. Maliban sa mga engkanto ng ating ninuno, ang aking lolo ay may kaibigang engkanto mula sa lumang Griego. Pinangalanan umano ni lolo ito ng Kwarisma, sapagkat hindi ito nagpakilala. Si Kwarisma ay ang engkanto na may kapangyarihang kayang maghasik ng liwanag na siyang nakakasilaw sa lahat. Nakilala niya ito nung siya'y 8 taon pa lamang. At ito rin ang nagsabing siya'y magiging tagapangalaga ng bertud ng isang manlalason na manggagamot. Umaalulong ang mga gabunan. Lumaganap sa buong nayo ng nakahihilakbot nilang mga boses na tila mga aso. Napapikit ang aking lolo. Natatakot man ay handa siyang harapin ang lahat ng panganib. At alam niyang hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang kanyang mga gabay o salaguron na ang ibig sabihin ay mga inaalagaan niyang mga elemento ng kalikasan. Matapang umano na sinugod ni lolo ang mga gabunan. Alam niyang ito ang pinakamalakas na uri ng aswang.
Ngunit may tiwala siya na higit na mas makapangyarihan sa lahat ang nasa itaas na siyang lumalang ng lahat. Habang pasugod si Lolo ay naramdaman niya ang kanyang mga salaguron. Nag-ilaw ang kanyang kwintas at latigo na ang ibig sabihin umano ay nasa paligid na ang mga ito. Mas naging mabalasik pa ang mga gabunan at mabilis ang kanilang mga kilos na kung normal kang tao ay mamamaalam ka kaagad sa mundo. Ngunit ang mga mata ni Lolo ay kasing linaw ng mata ng lawin na ipinagkaloob ng kanyang salaguron na pinangalanan niyang Hamar. Si Hamar ay isang engkanto sa anyong ibon na may kawangis ng lawin. Nang makita ang pwesto ng mga gabunan, ay isa-isa niya itong pinaghahataw ng kanyang latigong may lason. Napahiyaw ang gabunan at tila nag-uusok pa ito. Halos umikot sa buong katawan ng mga gabunan ng latigong gawa sa buntot pagi at suha. Nagmamarka sa katawan nila ang bawat hampas ng latigo. Nagiiwan ito ng isang sugat na tila may apoy pa. Humiyaw ang gabunan sa boses ng isang lobo. Tumutulo pa ang mga laway nito sa tindi ng hapdi ng latigong may lason. May pagkakataong nakakagat ng gabunan ng Lolo. Ngunit kapalit noon ay ang kamatayan nila gawa ng lason na nasa katawan niya. Ang katawan ni Lolo ay puno na ng kalmot dahilan para mas lalong maging agresibo ang mga gabunan. Sinubukan nilang kagatin si Lolo ngunit sa bawat kagat nila'y matinding pagkasunog ng kanilang mga labi. At yun ay gawa ng lason na pinahid at ininom ni Lolo. Naisip niya ito, para mamatay man siya't kainin ng aswang ay mamamatay din ng mga ito. Dahil malalason sila sa lason na may basbas pa ng mga engkantong puti at ni Quaresma, ang engkantong nagmula pa sa lumang Griego. Alam mo Kuya Chris, matindi ang naging laban ng aking lolo nung gabing yon. Buhay niya'y kanyang ipinain. Mailigtas lamang ang nakararami. Hindi naging madali ang kanyang laban nun. At hindi ko alam kung ito ay mapapaniwalaan na totoo. Lalo na sa panahon ngayon na lahat ng mitolohiya ay makikita mo na sa internet. Ngunit para sa aming mga anak ng may karanasan sa aswang, naniniwala kaming sila'y nakakasalamuhan natin bilang ating mga kawangis. Nung gabing yun Kuya Chris, sa pagitan ng isang manlalason at gabunan ay nagdanak ang dugo. Siya laban sa kanila at sila laban sa kanya. Akala ng aking lolo na magiging katapusan na ng kanyang buhay, lalo na nung lumabas umano ang pinakapinuno. Ito ang nanliligaw at nagyanggaw sa dalagang kanyang ginagamot na papangalanan nating Esme. Ang gabing yun Kuya Chris ay mistulang palabas sa TV kung iyong papanoorin. Pero para sa aking lolo ay tunay itong nagaganap. At totoong laban ito sa pagitan niya ng kanyang buhay at ng gabunan. Mabilis umano siyang sinugod ng pinuno. At dahil nangihina na siya sa mga natamong kagat at kalmot ay hindi niya napansin ang pagdating nito. Agad umano siyang ibinitin sa ere at sinakal, dahilan para mangisay-ngisay siya. Nabitawan niya ang latigo at nagbitaw ang gabunan ng salitang Hoclets humano, manducere. Isang Latin na ang ibig sabihin ay kainin natin ang taong ito. Naghiyawan ng mga natitirang gabunan. Hindi na sila umabot hanggang 20 dahil nalaso ng kanilang mga kasamahan. Bago pa man siya lapain ng aswang na gabunan, ay biglang nagliwanag ang pinuno at nabitiwan siya. Hawak ng aswang ang kanyang leeg na tila ba sinasakal. Hindi niya alam kung ano ang nangyari at biglang halos sumabog ang mga gabunan at nangawala silang lahat. Napaluhod ang aking lolo tsaka dahan-dahang umano siyang tila nawawala ng malay at bumagsak sa lupa. Paggising niya kinabukasan, ngiti ni Esme at ng mga kanayon nito
ang kanyang unang nasilayan. Nagpasalamat sila sa kabayanihan ng aking lolo at ng kanyang kaibigan umano. Kaya nagtaka si lolo dahil mag-isa lamang naman siyang pumarito sa baryo. Ayon sa mga taga roon sa nayon na iyon, isang babaeng napakaganda umano ang nagpakilalang kaibigan niya at pinainom niya si Esme ng isang gamot umano para mamatay ang sisiw na itinanim ng gabunan sa tiyan ng dalaga. Pagwika'y inabot ni Esme ang garapon at nanlaki ang mata ni lolo nang makita na ito ay lagayan ng kanyang ginawang lason. Apa nila, ligtas ang gamot na yon dahil sabi ng dalaga, ang lason ay ginawa ni lolo para sa aswang at hindi para sa tao. Napatingin si lolo sa hindi kalayuan at natanaw niya ang kanyang mga salaguron na nakangiti. Si Esme po ay ang nagduwal sa aming angkan. Opo, Kuya Chris. Siya po ay napangasawa ng aking lolo at kaming lahat ang bunga. Marami pong salamat, Kuya Chris, kung sakaling mapansin mo po ang aking liham. Alam ko na mahirap itong paniwalaan sa panahon ngayon, pero para sa aking angkan na nakaranas ay may tuturing itong isang buhay na panaginip at hindi mo na naising maranasan pa. Lubos pong gumagalang ang inyong kaistorya, Ella. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.